Magandang araw sa inyo! Ako ang inyong tagapagsalaysay na si Tita Cor. Basahin natin ang kwento ni Mabel from Caloocan City. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Simulan na natin ang kwento ni Mabel. Hello po! I'm 25 years old and I have a boyfriend na ka-age ko rin, 25. Halos isang taon na kaming magkasama. At kung tatanungin mo ako kung kumusta kami, masasabi kong masaya. Sobrang chill niya, maalaga, and most of the time, ramdam kong safe ako kapag kasama ko siya. Hindi siya yung tipo na palaging sweet and public, pero kapag kaming dalawa lang, sobra niyang thoughtful. Alam niya kung paano ako pasayahin kahit bad day ko, at alam niya rin kung paano ako tatahimik kapag stressed ako. Kasi kahit gaano siya kabait, gaano siya ka-sweet, may isang bagay na hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon. Mag-iisang taon na kami pero hindi pa rin niya ako pinapakilala sa pamilya niya. At para sa akin, malaking bagay yun. Kasi syempre kung seryoso ka sa isang tao, kung mahal mo siya, darating talaga sa point na gusto mong ipakilala siya sa pamilya mo. Para bang gusto mong makita nila kung sino yung nagpapasaya sa'yo. Sino yung taong kasama mo sa journey mo ngayon. Gusto mong ipaalam na, hey, may girlfriend na ako. Siya yun. Siya yung mahal ko. Pero sa amin, wala. Hindi pa nangyari. Friends niya, kilala ko. Lagi kaming lumalabas kasama sila. And actually, sobrang komportable ako sa barkada niya. Tanggap nila ako and parang wala silang issue. Pero kapag pamilya na, parang invisible ako. Dumating sa point na nagtatampo na talaga ako. Kasi halos buwan-buwan may family gathering sila. Birthdays, reunions, out-of-town trips. Lagi siyang invited, syempre. Pero ako, naiiwan. At mas masakit pa, alam ng family niya na wala siyang girlfriend. Oo, yun yung sinabi niya sa akin. Hindi raw alam ng family niya na may girlfriend siya. Do you know how painful that feels? Habang siya masaya with his cousins and parents, ako naiwan sa bahay. Nag-iisip kung bakit hindi niya ako kayang ipakita sa kanila. Naiisip ko tuloy minsan, baka may ibang babae siyang sinasama. Baka may ibang mas acceptable sa pamilya niya. Baka ako lang yung girlfriend sa labas. Pero sa kanila, wala akong lugar. Siyempre, inopen ko sa kanya yung nararamdaman ko. Sabi ko, bakit ba hindi mo ako maipakilala? Baka may iba ka? Baka hindi ako yung proud ka i-present sa family mo. At doon siya nag-open. Sabi niya, ayaw niya akong ipakilala kasi mahilig daw akong mag-post ng sexy pictures. Boom! Parang biglang bumagsak lahat. Sabi niya, nakakahiya daw. Natatakot siya na baka makita ng family niya yung mga pictures ko at kung ano ang isipin nila. Baka husgahan ako. Baka isipin nila kung ano-ano. At doon ko na-realize, he's not proud of me. At least not fully. Kasi para sa akin, hindi lang basta pictures yun. Passion ko siya eh. I work out almost every day. I eat clean. I discipline myself para sa katawan ko and when I take pictures, I feel proud of the result. Yung confidence na binibigay niya sa akin, priceless. Hindi ko ginagawa para mangakit ng iba. Ginagawa ko kasi gusto kong makita yung progress ko. Gusto kong ipakita na kaya ko maging strong and beautiful at the same time. Posting those pictures makes me feel empowered. Pero sa kanya, it's something to hide, something to be ashamed of. Nasaktan ako, sobra. Kasi never naman siyang nagreklamo noon. In fact, gustong-gusto niya pa nga dati kapag nagsisend ako sa kanya ng sexy selfies. Siya yung unang nag-cheer sa akin telling me, I look hot, I look beautiful. Pero ngayon, bigla na lang ako nagiging kahihiyan. Ang mas ironic pa, sa Instagram niya,
Halos lahat ng fina-follow niya puro sexy na babae. Mga model, mga influencer, nakabikini halos every post. At okay lang sa kanya. Hindi siya nahihiya na makita yon ng kahit sino. Pero ako, yung girlfriend niya mismo, ako yung hindi niya maipagmamalaki. Ang sakit. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka sapat? Kahit na binibigay mo na lahat ng best mo? Ako yun eh. Kasi iniisip ko lagi, paano niya ako matatanggap kung sino talaga ako? Paano siya magiging proud sa akin kung mismong passion ko hindi niya matanggap? Minsan iniisip ko, baka I should just stop. Baka I should stop posting. Stop doing what makes me feel good. Just so I can fit into what he wants. Pero kapag iniisip ko yun, ang bigat. Kasi bakit ko kailangang isacrifice yung bagay na nagpapasaya at nagpapa-confident sa akin para lang sa taong hindi kayang ipaglaban ako? Di ba pa dapat kung mahal ka ng isang tao, tatanggapin ka niyang buo? Di ba dapat ipagmamalaki ka niya, hindi itatago? Ngayon, nandito ako nagtatype ng feelings ko kasi hindi ko alam kung saan ako lulugar. I love him. I really do. And I know he loves me too, in his own way, pero hanggang saan kaya abot ng pagmamahal kung hindi ka ipinapakilala? Hanggang saan kaya tatagal yung relasyon kung parang sikreto ka lang? Hindi ko alam kung girlfriend ba talaga ako o isang sikreto na pilit niyang tinatago. At yun yung masakit na tanong na hindi ko alam kung kailan ko makukuha ng sagot. Alam mo girl, hindi maliit na bagay yung nararamdaman mo. Tama lang na masaktan ka kasi almost 1 year na kayo and hindi pa rin niya kayang ipakilala sa family niya. Hindi dahil hindi ka worthy, kundi dahil hindi pa siya ready harapin yung judgment na pwedeng ibato ng pamilya niya. Ang problema, ikaw ang nasa-sacrifice. Kung passion mo yung fitness and posting sexy pictures, that's your choice, that's your identity. Hindi mo kailangang ikahiya yun. Lalo na kung ginagawa mo para sa sarili mo at hindi para sa validation ng iba. Kung siya nakakapag-follow ng ibang babae na ganun din ng content, pero ikaw hindi niya maipagmalaki, that's a double standard. Kailangan mong itanong sa sarili mo, worth it ba na i-compromise ang sarili mong confidence at passion just to fit into his comfort zone? Kasi love should make you feel safe and proud, not hidden. Open communication is good, pero after that talk, observe mo rin kung may action siya. Kasi kung hanggang salita lang at hindi niya kayang panindigan na ipaglaban ka, then baka hindi pa siya talaga emotionally mature para sa ganitong relasyon. Bottom line, wag mong baguhin ang sarili mo para lang sa kanya. If he really loves you, he should accept you fully, kasama yung passion mo at yung way mo to express yourself. Kung hindi niya kaya, maybe it's time to ask yourself if this relationship is still giving you the respect and pride you deserve. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo, ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa muling kwento,